Kung ako talaga ang magpapayo kay BBM, no, diyan sa presidente nila, talagang sasabihin ko, magpa-drug test ka na. Tapos na Yan. tong issue na ito. Kasi pagka nagpa-drug test ka at nag-negative ka, irrelevant kung totoo yung video o hindi totoo yung video kasi ang pinag-uusapan yung ngayon eh. Ngayon bang nakaupo ka at ikaw ay nanunungkulan bilang presidente, ikaw ba ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot o hindi? So kung nag-negative yun, tapos na usapan, wala nang issue. Pwede na shortcutin, hindi mo na kailangan si Akop, hindi mo na kailangan si Abante, hindi mo na kailangan si Paduano, hindi mo na kailangan yung speaker, yung pinsan mo. You don't need them. Ibasura mo sila, pa-drug test ka, tapos ang issue. Kung negative, ang problema kung positive. Yun lang. So, they will resort doon sa mga vloggers na palipat-lipat, gaya ng sabi mo, ng bakuran, para magkaroon sila ng propaganda. Kasi kung totoo yung video, talagang bibigyan nila ng hindi, aalisin nila yung credibility ng video. So, anong gagawin mo? Kukuha ka ng mga vloggers na yung pwede mong utuin. Para masabi mo na hindi totoo yung video. So medyo komplikado. But ang issue dito kasi, medyo para sa akin, ang tanga-tanga nung mga advice o mga nag-a-advise doon sa mga nakapaligid kay Bongbong. Lilinawin ko ha, kasi baka sasabihin, anong karapatan mo para tawagin ko? Hindi ko po kayo tinatawag na tanga o gago. Ang sinasabi ko, tanga at gago yung diskarte. It's not the person, it's the act. Kasi ang tanga-tanga, bakit ibinalik pa yung video na yan? Halos nakalimutan na ng tao yan. Halos pinagtakpan ng gobyerno yan. Naglabas sila ng kung ano-anong issue, just mapagtakpan yan. Tapos ngayon inilabas. Sinong gagong dumiskarte? Kaninong idea yung kagaguhang diskarte na yan, katangahan na yan? Again, hindi tayo nagmumura. Yung gago is just like Tagalog version of stupid. So kung ayaw nyo nung tanga at gago, kaninong stupid anong stupid idea yung ginawa ninyo? Nilagay nyo sa alanganin ang presidente, dapat talagang sisantihin yung kanyang political advisor partners.